Hey, what's up guys? Quick market update lang tayo mga tol, no? So, bago ako may gawin, i-update ko lang kayo muna mga tol, no? Kasi nag-post na ako ng mga calls dun sa may Telegram natin. So, meron tayong 6 entries as of now, no? So, currently, meron tayong link trade, which is nag-pump na. Meron din tayong Ondo. Ito yung entry natin kay Ondo. Yung Doge, hindi pa ganun gumalaw kasi ito ang entry natin. Okay, so still nandun pa rin tayo sa break-even area. Ngayon, etong Litecoin kaka-enter lang. No? So, ngayon meron tayong ibang diskarte kasi medyo breakout mode yung price. So, pagka ganun, iba yung diskarte natin. No? But still, total risk at the moment, no, nasa 6%. 6% lang. No? Initial entry pa lang yun mga tol. No? So, sa mga nandun sa may Telegram, explain natin kung bakit ganun yung mga trade natin. No? Una kay Bitcoin kasi nga nagkaroon tayo ng breakout mode kay Bitcoin. So, nag-expect ako, sabi ko, possible magkaroon tayo dito ng failed breakout tapos mag-chop. Ang problema, hindi. Well, pwede yun, valid yun ha. So, kahapon, syempre, before the move, kailangan ko i-analyze kung ano yung nakikita ko lang. Okay? Pero dahil nakita ko to, okay, possible na yung market mag-breakout mode. Kapag naka-breakout mode, bro, mahirap siyang pasukan. Ang maganda lang dito sa breakout mode, kasi alam ko na possible na umangat na siya. Kasi nga, na-hit na yung monthly low. Sa majority ng mga altcoins. Ito kasing si Bitcoin, I think, weekly low lang. No? Which is, ito yung inside week. No? So, inside week sweep and then pump. So, possible hanggang dito. Ngayon, kaya ako pinasukan yung mga altcoins. So, meron na tayong total of 6 entries. No? So, sa mga wala pa dyan sa Telegram, pasok lang kayo para ma-update ko kayo agad-agad. Again, yan yung sinasabi ko bro na reason kung bakit nagbago ako ng flow. Kasi dati, di ba, analyze, tapos minsan nakakalimutan ko ng mag-update kasi nga meron ginawa, ganyan. So, ang ginawa ko, open ng Telegram channel, then yung, andun lahat ng position, and then, dun ko i-update. Okay? Kasi, mahirap eh. Ngayon, meron tayong nakuhang breakout dito. Naka-entry ako dito kasi ito, hindi ko siya na-post dun sa may Telegram. Kasi, 5 trade na yun eh. So, sobra-sobra na. So, meron akong additional trade kay ETH tsaka kay Abe. So, hindi ko na siya na-post kasi nga sobrang dami ng entry at ang max risk lang talaga is 10%. Yun lang yung maximum. 6% na yun. Tinetest pa natin yung yung market eh. So, kailangan nyo na sa pag-execute mo ng trade, kailangan mo i-test yung market. Kasi, pagka laging trade, tapos meron ka lang stop loss na dito, ganyan. Halimbawa, kung ang expect mo breakout, tapos ang entry mo, sabihin natin dito, tapos naglagay ka lang ng stop loss dito, well, valid naman yun, pero hindi mo alam kung paano kung bumagsak pa dito. Ang hirap, di ba? So, ginagawa natin, meron tayong ibang approach. So, kung paano yung approach na yun, tingnan nyo na lang doon sa may Telegram channel, no? Para alam nyo. Solana, okay, so, nasa loob pa siya ng Monday rin, so hindi ko pa siya ma-confirm na breakout at nandito pa rin siya sa loob ng weekly high. So, hindi ko pa siya masabi na breakout to. Again, Bitcoin, meron tayong breakout ng Monday, ha? Kasi, tingnan mo naman. So, wala siyang failed breakout. Again, sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung failed breakout at yung true breakout, kasi kailangan nyo matutunan yung key levels. Yung iba kasi, may failed breakout, pero nakatingin ka dun sa may trend line. Talagang walang failed breakout dun kasi walang sense yun. Ang failed breakout nasa key levels. This is a key level, previous week high. Nakita nyo nagdire-diretso. Ngayon, this confirms na true breakout. Ngayon, merong dahilan. Pero halimbawa, paano ba yung iba? For example, may trend line na ganyan. Halimbawa, mayroong trend line na ganyan. Halimbawa, nag-breakout, tapos bigla na lang daw bumalik. Hindi naman yung breakout kasi. Sa trend ka nakatingin eh. Hindi ganun yun. Kailangan mo doon ka sa may key levels which is a weekly high. Correct? Hindi yung failed breakout pero sa trend line. Doesn't make sense, bro, no? So, dapat meron kang key levels. Yun yung magsasabi kung failed breakout. Kasi key levels nga yun eh. Diba? Bakit ba ginawa yung sinasabi nilang failed breakout at breakout? Because of key levels. Because of candlestick levels.
Halimbawa, meron tayong weekly high, weekly low, weekly open, weekly close, which is yung structure ng candlestick. Yung mga high, yung high nun, yun yung area of resistance. Ngayon, yung breakout nun, yun yung magsasabi na kung failed breakout or true breakout, hindi dahil merong trend line, break. No? So, kaya nalilito kayo kung ano yung failed breakout sa true breakout. Ngayon, since ito naka-true breakout, kaya ko pinapasukan sa inyo yung 5 trades yun, pero yung isa 2% risk eh. So, total of 6% risk. Sinabi ko kung paano nyo i-discard yan. Again, kahit naggaano tayo ka alam sa market, hindi natin kasi hindi natin masasabi kung kailan siya mag-move eh. Hindi natin alam kung ano ba yung setup na gusto niyang gawin eh. Bibiglain niya tayo minsan eh. So kapag ganun, wala tayong karapatan mag-play victim kasi hindi yan mabalik sa price na gusto mo. Kailangan mong diskartihan. No, yun yung tinuturo ko dun sa Telegram channel natin, no? So, paanong diskarte ginawa dyan? Meron tayong initial entry, no? So, yun lang muna. And then, habang nagpiprint yung price, saka natin siya dadagdagan, no? So, yun. Okay. So, currently, lahat ng pinost ko, printing na ng pera, no? So, printing na silang lahat, especially link. I think, entry natin is Monday dito eh. So, nag-post na ako. I think, kaninang, bago mag-open. So, andito lang yung price nun. So, sobrang taas na. So, dito, pwede ka na mag-stop loss sa break-even eh. Then, add tayo ulit. Yun yung reason, bro, kung ba tayo naka-high leverage, ha? Okay. So, yun yung reason, bro, kung ba tayo naka-high leverage, ha? Kasi, yun yung misnomer ng karamihan eh. Pagka high leverage risky. Hindi po. Nakikita nyo, pinapakita ko ng tunay sa inyo, realidad. Kailangan mo bro ng high leverage, max leverage kasi nga sa ganitong klase ng pag-execute ng trades. For example dito, nag-trade ka dito. Halimbawa yung entry natin kanina diyan. Ngayon sabi ko, okay, mas maganda i-treat natin to sa high time frame kasi nga para hindi siya So, lagyan natin stop loss dyan. Ngayon, ang target mo dyan kasi, kapag ka nagganyan ka, ay yung target mo na talaga ito. Okay? Sa inyo magiging target mo. So, kung yan yung target mo, tataas ngayon yung profit mo, which is magiging 3:1. Which is, sabi ko nga, initial entry. Ngayon, halimbawa, ganyan initial entry mo. Yung stop loss mo nilagay mo na sa break even. Tapos, ngayon, sa susunod na week, nag-chop na ng ganyan. Okay? Then, makaka-set up na tayo ng mas malaki. So, pwedeng 3%, manipis yung stop loss. Pero dito kasi, dahil naka-breakout, ang hirap pasukan yan. Ang mangyayari lang dyan, dudurugin mo lang yung sarili mo. So, ang ginawa ko, okay, ang gagawin natin, dadamihan natin entry, diversify natin sa 5 coins. No? Tapos, gagawin natin is, mahabang stop loss para dadagdag tayo sa susunod na week. Or kapag ka binigyan na tayo ng proper setup sa weekly. No? Hindi kasi tayo pwede bro mag-play victim o hindi mo rin pwedeng habulin yan. Kasi pwedeng swertihin ka, pwedeng malasin ka. Laban bawi ka lang dyan. Meron ka naman paraan eh. Halimbawa, yung pinost ko na 6 na trade na yun, 6% lang yun. Pero, napasukan mo lahat. Okay, ngayon, may paraan kung paano. I-compute mo lang bro, gamit yung calculator natin para hindi ka na-stress. Ganun lang kasimple bro. No? So ngayon, printing na sila. Titingnan na natin kung magtutuloy ba o hindi. Kasi kaya nga niluwang ko stop loss kasi nga nasa high. Ulitin ko, yung reason kung bakit ko siya niluwangan is nasa high. Hindi ako naglolong ng malaki sa high. Kasi nga, sabi ko nga, it's either magkaroon tayo ng breakout or magkaroon tayo ng failed breakout. So, pag nagkaroon tayo ng failed breakout, yari ka na. Pero pag nagkaroon tayo ng breakout, manipis lang din yung kita mo. Kasi nga, nasa high ka. Kasi ito na nga high nung last day eh. Siyempre, yung magpiprint na second week niyan, hindi naman din ganun kalaki pa. Okay? O dahil nag-pump na rin siya. Kumbaga, nag-pump na rin siya agad. So, ito na mismo yung setup. Gets mo? Meron tayo kasi tinatawag na range. No? So, halimbawa, yung weekly candle ganito na. Tapos yung sumunod, ganito na agad, first day pa lang.
hindi mo na siya hahabulin pa rito ng long ulit. Kasi ano mangyayari? Pwede siya mag-retrace, patayin na yung position mo. Patayin na yung position mo. Sa dinidiskartehan natin kung paano siya e-entryhan. Kasi yun naman talaga yung mahalaga, no? Kasi nga, nag-true breakout si Bitcoin eh. Ito yung previous week high eh. Nag-true breakout siya. Wala tayong choice. Kailangan natin yung pumasok. Pero, hindi tayo susunod na parang walang plano. Okay? Dahil nga ganun yung gagawin natin. Entryhan natin siya ng maluwang yung stop loss. Okay? Pero, initial entry lang yun. We will add more. Okay? Relax. No? Kasi ang mahirap dyan, matrap ka eh. Once na matrap ka, wala na. Susuko mo na eh. Kasi halimbawa, 5% ni risk mo. Tapos natalo agad. Bad trip yun, bro. Naka-bad trip yun. What if, yung 5% to 6% mo, in-entryhan mo ng maluwang yung stop loss. Ngayon, kapag ka binigay na sa'yo ng market, yung malupit na setup, and then diyan ka mag-size up, then, hindi ka stress, no? So, gaya nga sabi ko doon sa may Telegram, wala tayong magagawa. Hindi tayo pwede mag-play victim. So, ang gagawin natin, lalabanan natin yung fear of missing out. So, entryhan natin siya. Initial entry lang. Okay? So, ulitin ko meron tayong true breakout kay Bitcoin. Meron tayong true breakout kay Bitcoin. Okay? Kaya tayo umenter ng long sa mga altcoins. Kasi, hindi ko hihintayin yan magkaroon ng retracement na malalim eh. Kasi nga nag-true breakout. Ibig sabihin, andito yung mga breakout traders, wasak yung mga sellers. Kaya nga meron kayong makikitang mga news na liquidated because eto nga kasi yung high. Nagagets nyo na. Ito yung high, di ba? Bakit merong mga news 99,000 traders ang liquidated? Kasi nga, binasag niya rito. Yun. Walang iba. Hindi dahil yung trend line na yan, umangat na ganyan. Kailangan yung magets, ito yung mga key levels, andyan nakatingin lahat. No? So, hindi ko lang magets bakit yung iba hindi doon nakatingin. No? Okay? So, iba-iba kasi tayo ng style. No, iba-iba kasi tayo ng style eh. Merong iba kasi na kaya nilang dalhin yung sarili nila kahit na hindi nila naiintindihan yung market. Pero kaya nilang dalhin yung sarili nila. No? Halimbawa, kaya lang nila, price action na ito. May price action, nagpa-pump na, sabayan ko na to. Well, nagiging profitable din sila sa ganun. Kaso, ang hirap kasi doon, bro. Ang hirap maging consistent na ganun. Kasi hindi mo alam ginagawa mo eh. Pero kumikita ka. Kasi nga, bantay sarado mo yung market. Di ba? So, dahil nga 16 hours a day ka nakatudok dyan, talaga makukuha mo minsan talaga yung mga ganyang move. Di ba? Pero, kailangan nyo maintindihan din kasi talaga bro, yung market. Kasi kung hindi mo siya naiintindihan, paano mo siya babasahin? Di ba? So, yun. Ethereum, again, nasa true breakout tayo hindi ko masabi yung field breakout yan kasi bro, ito yung high. Nag-create lang ng konti, tapos sumusaw lang, tapos umangat ulit. Yan, yung reason ba tayo nakalong sa altcoins. Diba? Nagigets nyo yung ibig sabihin bakit tayo humabol ng initial entry. Kasi nga, nag-true breakout eh. Ang hirap na yan. Okay, Sui. Yan, ang hirap sabihin na failed breakout yan, tapos magcha-chop dito. Ang hirap sabihin, di ba? Lalo na, nakita nyo yung price. Nag-close na ng daily close dito eh. Correct? So, ano pang gusto mong gawin natin? Wala na, di ba? So, possible, umangat na kaya tayo nakapag-long dyan. So, possible, bukas, paangat ulit. Tingnan natin, no? Ngayon, kapag nabigyan tayo ng next week ng chop, then, dun tayo makakapasok ng malakihan. Kasi, ito ang nangyari kasi ngayon is, sobrang kupal eh. Okay, i-explain ko sa inyo kung bakit ang pangit ng ginalaw ng market, no? Ito kasi yung problema, bro, kapag ka yung market, yung mga market makers, walang proper oras ng pagtitrade. For example dito, huwag mo sabihin market maker yung kumana niyan. Yes, nag-limit entry siya dyan, kaya nag-pump. Pero tandaan nyo po, ito po ay pa-weekends. Pa-weekends. Okay, ano yung dapat na nangyari? Okay, weekends, di ba, nag-drop. So, dapat Friday, Saturday, Sunday, nag-sweep pa ng isa eh. Kung proper talagang walang market maker na kumana nung ganitong klase ng move, no? So, I think, ito ay meron lang nakaset na order yung mga market maker dyan para makuha nila yung lowest price.
Ganun kasi bro talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi nyo pwedeng ubra na babasahin nyo yung price action. Mababaliw ka dyan bro. Kasi malilito ka dyan eh. Ang kailangan mo, matutunan mo yung levels. Kasi nga, andun lang yan maglalaro. Bakit? Napakasimpleng. Bakit nga dinala dito? Kasi previous low yan eh. Dinala niya dyan kasi, ano ba to? Longs. 'Di ba? Kaya nga yan umangat eh. Nakita niyo yung mga push? Kasi nga may mga longs. Anong gagawin niya? Ikaw ipupush ko dito. O de, ubus to, na-feel yung entry niya. Kaya sumambulat ng ganun yung price. Ngayon kasi ito, weekend. Wala na ako sa may screen nito eh. Hindi ko na siya nakita. Tapos kaka-open lang natin kahapon ng group. So wala akong magagawa. 'Di ba? So kung last week inopen ko na tong Telegram, nakuha niyo to. Kasi favorite setup ko 'to eh. No? Pero nga wala rin kasi ako sa bahay nito kaya hindi ko siya nakuha. So nag-expect din ako baka kukunin pa, isa pa, no? Kasi yun yung tama, no? Pero dahil nga kinuha na yung monthly low, sabi ko nga rin hindi na niya babalikan yun. Kung market maker yung kumana nito. So yun yung point, no? Yung link, okay, so nagpiprint na maganda yung link, nagpiprint na maganda. Ngayon, nakita mo to, di ba, meron to raw breakout, mag-expect ka ba ng retracement? Hindi bro, hindi ka mag-expect ng retracement dyan. Pero maliban na lang kung mga week na ganyan. Yan yung reason bro kung bakit yung structure ng pag-entry ko sa inyo, binago ko. No, kasi kailangan natin labanan yung mga ganung klase ng week. Kasi nakaka-frustrate yung ganun bro. Alam ko yun, no? So, yan. So, na-entryhan natin to. Link, dito yung entry natin. Ondo. Ito yung entry natin. Kaninang umaga lang yon bago mag-open. So, andito area yon anditong area yon. Yung Doge printing na rin So, around siguro dito yung entry natin. Yung pinost ko. AVE. Yung AVE kasi hindi ko na-share sa inyo eh. Kasi nga, sobrang taas na. Baka pag pinasukan nyo, magkamali kayo. Pero ang AVE kasi bro, sobrang linis. Etong si AVE, sobrang linis niya. Ang target mo kasi dito bro, okay, pagka nag-daily ka kasi dito, ang target mo bro kay AVE kasi pag nag-daily ka, eto eh. Malinis kasi bro yung AVE eh. So eto yung target mo eh. Yung dalawa lang na yan. Sure ako pupunta dyan yan. Sure ako pupunta dyan yan bro. Okay, so sinabi ko na, sure ako pupunta dyan yan. Ang tanong is, paano? Ito dapat talaga ang entry natin. Okay, yung version 2 ng Supremo Ring, sobrang daming nadagdag na setup. Kasi pinag-aralan ko rin yung mga breakout. Kasi di ba ayoko ng breakout. Usually sa trade ko, I failed breakout. Inaral ko pati breakout. So kabisado ko kung saan lahat yan magbe-breakout. Ang problema nga lang kasi, nung si Bitcoin kasi nasa high, etong ang poke ng inan to nasa gitna. So baka ako sweep pa to. Kasi pwede niya i-sweep to eh. So hindi ko na siya napasukan. Napasukan ko na siya dito. Well, printing pa rin. That's good pa rin, no? So, good profit first day of the week. So second day of the week, good profit. So again, initial entry pa lang 'yan Initial entry pa lang 'yan. Hindi tayo nakapasok ng malupit na entry ngayon sa intro week kasi nga hindi ganoon kaganda. Ulitin ko diniscuss ko kahapon na ito yung entry for inside week trade. Kaso hindi ko nakuha bro. Hindi ko to nakuha. Ang nakuha ko is yung follow up kanina nung nag-post ako doon. Hindi ko to naibigay sa Telegram kasi nga masyadong mataas. Baka kasi, di ba kasi high to resistance yan. Baka ganyan, tapos gumanon. So wala akong magagawa. Magagalit kayo sa akin. So ang ginawa ko, okay, umentry ako dito kasi alam ko mag-hit rin siya dito Sure ako kasi nahihit siya dito. Sure ako bro, nahihit siya dito. Or else, mali tong AVE. Kasi bro, wala pang galaw halos yung Ethereum. Grabe na galaw ni AVE. Napakalapit lang yan bro. Parang magnet yan. Kaya sabi ko, okay, sure na pupunta dito. So, ang gagawin ko, imamanage ko na lang to ng malupit. No? So, ganun lang. Okay? Sayang kasi hindi, late na kasi tayong bumuo ng Telegram Kung sana last week, ang dami nating napasukan, no? So, nakakatuwa naman kasi, medyo sinipag akong mag-chart dahil meron nga tayong Telegram ngayon. So, nare-review ko agad yung market agad-agad kasi dati tinatamad ako So, pag kami entry na akong dalawa, okay na ako Ngayon kasi, okay.
kailangan masuportahan mo kayo na palaguin yung account natin. No? Okay, Litecoin. Litecoin is ito yung pinaka-current na pinasok ko, no? So medyo mataas yung entry natin dito, pero ang stop loss natin medyo malalim, no? Kasi ang entry natin diyan kasi ito. Okay. So ang setup kasi natin diyan is previous quarter. Ito. Wait. Litecoin. Paano ba? Monthly ba? Ay, hindi. Okay. So, ang target ko kasi dito kay Litecoin, ito. Malinis kasi bro si Litecoin, ha? Malinis na 150 ang pupuntahan ni Litecoin. Napakalinis. Okay? So, ang setup ko dito kasi si inside quarter, target ko yan, straight up yan. Mabilis yan. No? Mabilis yan. Pagbibigay niya yan. Ang maganda kasi dito, nasa third month tayo ng quarter. Okay? So, ito yung time para mag-expand. Kaya pina-entry ko na kayo agad. No? Kasi, baka maiwan pa tayo eh. So, entryhan na lang natin. Medyo luwangan na lang muna yung stop loss. Mag-a-add na lang tayo habang nagmo-move yung price. No? So, ADA, wala akong entry dyan. Fartcoin, okay. So, na-discuss ko rin ito kahapon. Ang supposedly na entry natin dito is ito. Okay. Ang problema, hindi natin nakuha. Nung mataas na, nung inopen ko si Telegram, mataas na nung umangat eh. So, hirap bro. Hirap pasukan. So, mataas na siya kahapon eh. Sabi ko, ito kasi yung first resistance eh. So, yari tayo dyan kapag nag-fail breakout tapos nag-chop dito. Kaya sabi ko, wag ko na munang i-call. Again, mahirap bro mag-call ng advance. Kasi, advance yan eh. Mahirap mag-call ng advance. Lalo na, ang pangit pa ng timing ng pag-open ko ng Telegram. Dapat last week. No? Same with hype. Sinabi ko sa inyo, di ba? Ang entry dito dapat ito. Kaso, ala na, mataas na nung kahapon eh. No? Sayang. Kung sana last week natin open Telegram, ang dami natin nakuha mas maganda. No, so dito na nung inopen natin Telegram, andito na. Andiyan na yung price. So, di ba? Okay. Tau. Pangit. Pangit si Tau. Pangit si Tau. Okay. Sorry. Meron tayong true breakout siguro to. Pero pangit niya, bro. Ang pangit ng galaw mo. Parang galaw na hindi ko trip. Ito, yung mga magagandang galaw, yung may mga spike na ganito. Ngayon, hirap niyan pasukan, bro. Kaya kanina, sabi ko nga, diskartehan natin na hindi tayo matatalo. Okay, so ganun yung ginawa natin. But still, kung sakali man, dumire-diretso siya pababa ganun, still 6% pa rin yung natin risk, no? So, pautakan lang talaga, bro. Pautakan lang, no? Kasi ito, tulad nito, nag-breakout dito pero from here. Paano mo naman 'yan sasaluhin, 'di ba? So, dapat open ka ng Asia, London, tsaka New York. London to nag-park nag-pump. So, ano gusto mo? Buong araw ka nakatingin sa chart, hindi mo siya lahat makukuha. Hindi mo yan lahat makukuha. Kaya nga diniskartehan natin ng malupit kanina. Sabi ko, okay, ganito yung gagawin yan. Naka-breakout mode, puro breakout galaw niyan. No? So, wala sa hulog, wala sa price action ng galaw niyan. Kaya pinap-entry ko na kayo agad-agad eh. So, sabi ko po, okay, sablay itong naka-breakout mode eh. Puro breakout gagawin yan. So, yung mga biglaang breakout na ganyan, kaya ko kayo pini-entry, bro. No? Isa to sa gusto ko. Ang problema nga lang kasi sa kanya, kanina, andito pa siya eh. Nung dinidiscuss ko eh. Andyan pa siya nung dinidiscuss ko eh. So, sabi ko, baka mag-chop. Mahirap na. Kaya dun ko kayo pinapasok sa mga ito. No? Okay. So, malinaw bro. Malinaw. No? Again, ulitin ko, true breakout sa Bitcoin. Ibig sabihin, meron tayong true breakout sa high. So, ibig sabihin yan, walang sellers. Titira lang yan pataas. No? Ngayon, ang mahirap dyan, saan ka maglalagay ng stop loss? Kaya, ginawan ko ng paraan kung paano siya entryhan ng hindi mahahablot yung stop loss natin. But still, kapag mali yung idea natin, 6% risk lang ang matatalo mo.
no? We will add more sa may setup natin yan once na malagay natin sa break even yung stop loss natin. Tingnan natin kung bukas kaya na natin ilagay sa stop loss yung yung stop loss natin sa break even. Pag nangyari yun, na-add tayo kapag nakagpakita ng setup, no? Pero for now, so possible puro breakout gawin nito. Kasi sabi ko nga, naka-breakout mode yung market. Kasi nga, binasag na yung resistance sa weekly. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng failed breakout, dapat dito yon. Ang hindi na meron ng daily close above eh. So, ibig sabihin, true breakout. Okay? Walang failed breakout sa trend line ha. Wala na magsasabi sana ng ganyan. Sobrang maling konsepto nun. Trend line yun. Okay? Wala na magsasabi ng failed breakout sa trend line. Laging key levels. Weekly high, weekly low. Doon mo base yung failed breakout. Hindi sa trend line. Walang point yon. Meron bang point yung trend line sa bar? Ayan yung bar. High, low, open, close. Nasaan yung trend line? Makikita mo ba yung movement ng price dyan sa trend line? Hindi. Meron bang pa-diagonal dyan sa may candle? Wala. Bakit ka magsasabi ng failed breakout sa trend line? Please. No? Please, common sense lang yun. No? So, wala na magsasabi ng gano'n na. Sa mga tuturo, pwede sa iba yun na. Uulitin ko mga tol na. Yung ginagawa ng iba sa ginagawa ko. Ang gusto ko lang malaman nyo, kung ano ba talaga gumalaw yung market. Sa mga nanonood, ngayon hindi ako gumagawa ng issue kahit kanino. Okay, matanda na tayo para doon. Baka may marinig na naman ako. Yung sinasabi ko lang is para sa akin, para tumatak sa isip nyo na common sense lang yon. Pinapakita ko sa inyo yung structure. Yun lang yun, no? Wala tayong kahit na anong intention na iba. At wala rin akong pinapakanood na iba. Wala akong tinitingnan na iba. Kundi, yan. Kaya kung meron ka man naisip o may nakita ka man sa iba na nagiging against dun sa sinasabi ko, hindi yun attack. No? Okay? So, wag nyo gagawa ng issue ha. So, yun lang muna mga tol. Maraming salamat. Again, sa mga wala sa Telegram, trade lang kayo sa BingX. Tapos, gamit yung link natin dyan. Tapos, andyan na yung link sa may description. Pasok kayo sa Telegram. No? Kasi andun lahat ng trade natin. Okay, again, that is a lifetime. Basta nagtitrade ka sa BingX ko, doon ka lifetime ka meron signals. No? Kasi nga, dahil trabaho ko naman to, i-share ko na lang din sa inyo. Pero, syempre, might as well, meron akong ma-receive. Hindi naman pwedeng puro pabigay. Dapat meron din akong ma-receive para patuloy ko siyang gawin. Diba? So, yun lang muna mga tol. Maraming salamat sa pakikinig. Bukas ulit or baka, sa post-move analysis review na tayo. So, yung ngayon ay pre-move analysis. At yung end of the week, yun yung post-move review para alam nyo kung paano naging tama yung mga trade natin, no? So, yun lang muna. Maraming salamat, kapatid, no? God bless. Okay, mag-gym na ako, bro, no? Mga tol, lately, hindi rin ako gaano nakapag-update kasi nga medyo may sa health at kailangan maraming ginawang paggagamot, no? So, ingatan yung health nyo, no? Kasi yun yung pinakamalaga sa lahat. Kasi lahat yun maapektado. Pag-trade nyo, apektado. Pamilya nyo, apektado. Trabaho nyo, apektado. Basta health na tinamaan, bro. Sobrang hirap. Kaya yun yung unahin nyo. So, yun yung reason kung bakit ako umalis sa intraday. Diba, napansin nyo, naalala nyo na gumagawa ako ng setup para sa intraday. Tapos ginagawan ko pa siya ng automation. Tinigil ko na kasi sobrang hirap kasi sobrang stressful kasi imagine mo meron Asia, merong London, meron Tokyo, so merong Tokyo, merong London, merong New York. Takin sobrang hirap, man. So iba-iba yun gumalaw. Iba-iba yun gumalaw. So kasi for example, pwedeng ang maging low of the day ay London, tapos hindi mo nakuha, tapos pag open mo ng New York nasa high na. Ang hirap na nun, bro, pasukan. Ang hirap na naman pasukan. So, wala ka ng entry. This is majority of the time, ganun yung nangyayari. Ngayon naman, pag naman, halimbawa, yung London, nasa gitna, tapos sinwip na siya ng New York. So, ina-expect mo, okay, paangat na to, since bullish naman yung market. Tapos, bigla na lang dadump. Sabi ko sa inyo, bro, sobrang stressful niya na pupuyatin. Kasi, bro, ito kaya tinanggal ko yung intraday. At yung intraday ang pinakapangit sa lahat ng setup.
Kakainin buong oras mo. Sabi ng iba, okay, set and forget. Oo, totoo naman. Pero, gaano katagal ka maghihintay ng setup? Kasi hindi porkit umupo ka na sa screen, alam mo na yung setup. Hindi ka rin pwede mag-limit order. Pag nag-limit order ka, paano mo lalagyan ng stop loss? Meron ka nakaset na stop loss, di kinain lang yun. No? Siyempre, hihintayin mo, okay, meron bang nakaset na order dito para makapag what if mahaba, walang burado yung order book sa area na yun pag lalagay ka ng limit order. Di, para ka lang nagpamigay ng pera nun. So, hindi ubra. So, hihintayin mo yung setup. At sometimes, again, yung New York, okay, bibigyan ko ng tip. Ang New York, usually gumagalaw yan after 2 hours ng opening. Kasi fake out yung first 2 to 3 hours ng opening. Okay, check nyo lang. Okay, so ginawan ko kasi yan ng indicator kaya alam ko. Ang problema bro, sobrang hirap niya talaga. Kasi wala siyang standard. So, umabot ng 3 page atay condition doon sa may code ko, doon sa may wala, hindi pa rin umubra. Hindi talaga. No, mahirap pa rin. Meron may time na gumagana, may time na hindi. Hindi siya ganoon kadali, bro. No. Pero gaya na sabi ko, bro, kung ano yung pinaka effective, doon tayo pupunta, which is yung intra-week, no. So yun lang muna. Maraming salamat sa pakikinig. God bless sa inyo, kapatid, no.